Pag-usapan pa natin ang lagay ni Baby Miguel kasama si Mobile Journal, Yeda Pascual. Yeda, paano ba nagkakaroon ng ganitong sakit ang mga sanggol? Ayun. Okay. Pops Ray, hindi ito namamana, so wala ito sa lahi. Okay. Hindi ito Hindi dahil genetic. hindi ito dahil sa kapabayaan ng ina noong siya ay nagbubuntis, wala ito sa kinain ng nanay habang nagbubuntis. Ang paliwanag ng mga eksperto at maraming pag-aaral, ito ay dahil sa genetic mutation. Genetic So ibig mutation. sabihin, Pops Ray, nagkaroon ng problema habang nagde-develop pa lang yung sanggol sa sinapupunan. Habang ipinagbubuntis. Yes. So talagang spontaneous at by chance lang daw talaga yung pagkakaroon nito. Actually, Pops Ray, may data nga na nagsasabi na isa sa kada 30 to 50,000 births lang ang nagkakaroon nito. So ganun siya ka-rare. Kamusta na ngayon ang lagay ni Baby Miguel at optimistic ba naman ang ating mga doktor tungkol sa kanyang kalagayan? Pops Ray, ayun, base sa obserbasyon ng mga magulang is talagang may improvement naman yung bata. Actually, Pops Ray, talagang bungis-ngis kung makikita natin sa mga videos. Kaya maraming netizens na natutuwa sa kanya kapag nakapanood siya online. Pero ayun nga, Pops Ray, dahil mahina kasi yung lungs ng bata, last week lang daw nagkaubo siya. At ngayon nga is pabalik-balik sila sa ospital para syempre sa check-up. Pero kung tatanungin kung meron siyang maintenance, wala naman daw maintenance yung bata. Talagang vitamins lang at oxygen support. Pwede bang maiwasan na magkaroon ng ganitong kondisyon at talagang hindi masabi kung sino talaga ang tatamaan nito? Yes, Pops Ray, tama ka dyan. Talagang hindi masasabi, sabi nga nito kung sino magkakaroon nito. Ito nga sa case nga nila, kasi meron silang isa pang anak, Pops Ray, normal naman. So talagang kaya nagulat sila kung bakit itong sumunod, nagkaroon ng ganitong kondisyon. Okay, ano ang kabuhayan ng mga magulang ni Baby Miguel at paano nila natutustusan yung mga gastusin? Pops Ray, laking pasasalamat naman ni Mommy Lizelle dahil nga meron siyang support system. Andyan yung family, friends, mga katrabaho na handang tumulong sa kanila. At yung kanyang husband nagkatrabaho, bank employee. Pero syempre dahil sa laki ng gastusin, Pops Ray, ay nabanggit natin kanina, sa NICU umabot ng 800,000 yung bill nila. Lumapit sila sa mga politiko, nang hingi ng GL para nang sa gayon matustusan ito. At hanggang ngayon nga, syempre tuloy-tuloy yung gamutan ng bata. Meron pa rin siyang mga oxygen support. Kaya nagpo-post si Mommy Lizelle online sa TikTok para syempre for awareness at manawagan na rin ng tulong. At yun nga, thankfully daw, marami namang natutuwa sa kalagayan nga dun sa kanyang anak, nanghihingi ng mga update. Kaya may mga nagpapadala din naman ng tulong. So itong 800,000 na gastusin, madaragdagan pa ito, Yeda? Pops Ray, kasi hindi masabi pa yung case nga ni Baby Miguel dahil talagang sabi nga is miracle talaga siya. Kaya talagang iniiwasan nila is magkaroon ng infection yung bata, ina-avoid nila na ilabas sa mga matataong lugar, talagang nasa bahay lang para nang sa gayon hindi na siya bumalik pa sa NICU kasi talaga Pops Ray, pag nasa NICU mahina dyan ang 20 milis ang araw. Nako, okay. Maraming salamat, Mobile Journal, Yeda Pascual.